Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Hi guys, so meron tayo ditong receiver galing sa client. So ang problema nito, ayun o, nagkaroon siya ng problema sa EEPROM. So yung kanyang receiver ay hindi ma-read. So syempre meron tayong iProg, ayan. So may kakayanan siya magbasa ng EEPROM. Babaklasin lang natin dito mismo sa board. So di ko na pinakita yung pagkalas, pero nung makalas siya, ganito kasi itsura niya pag naka-install. Ayan, nakaganyan siya. Pero pag nakalas na siya, ayan, gano'n na siya, oh. Ayan, ngayon nilagay ko na siya dito sa, ayan, dito mismo hininang ko siya. So para, ayun, so may power na yung ating module. So gagawin na lang natin dito, i-read natin or i-reprogram, depende. Pag na-read, ibig sabihin good yung EEPROM. So ang may problema mismo yung receiver. Okay, so dito tingnan natin kung nare-read siya. Ayan, so punta tayo sa IC. Ayan. Then nakaset na yung volts natin. Then i-read, ito yung green. Ayan. So continue lang natin yan, kahit may mga XX na yan. Continue lang natin. Ayan. So nakalagay doon, reading done. 256 bytes were readed. So nakalagay dito, ayan na siya, oh. So nabasa natin yung code, ibig sabihin good yung EEPROM. Ayan, oh. So ang tayong gagawin na natin ngayon, kukunin natin yung code na yan. Siyempre yun yung code ng EEPROM na yun. Yun ngayon ang i-register natin sa remote mamaya. Ayun, so yung kanyang code ay E48036A9. Ayan. So gagawin natin dito, i-save natin yan. Ayan, so picturean ko na lang. Ayan. So i-save natin yan, tapos i-write natin mamaya or i-read natin kapag naka-install na dito, para malaman natin kung good ba siya or nag-lose lang siya dito. Kasi dito na-read siya, nung kinalas ko siya. Okay, so itong iProg natin, may kakayanan siya mag-read ng mga EEPROM, ng kahit anong mga module na may EEPROM. Ayan, ECU, receiver, odometer, kayang-kaya niyang i-read. Ayan. So pwede tayo mag-edit. Ngayon sa pag-edit naman yan, kailangan mo ng reader dyan or calculator para ma-convert mo yan to number. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo, babasahin natin yan kung ano ba yung katumbas ng code na yan. So meron akong calculator dito. So sundan na lang guys yung mga gagawin kong video. Ayan. Okay guys, so ito yung ating calculator. So ilalagay lang natin dito yung number na yon. Ayan. So E480 36 E9. Ayan. So yun yung number nya. So i-copy natin to, right click, copy. Ayan. Lagay natin, paste natin dito. Paste. Ayan, tatlo kasi yun magkaka-connected. So dapat pare-pares ang number ng tatlo na yan. Okay. So ngayon, na ilagay na natin dyan, i-save natin to. Ayan. So lagyan natin ng pangalan yan. Ayan. Rename lang natin to, yung Imo 2402. Lagyan natin dito ay, ayan yung code na yun, oh. P8N27. P8N27. Ayan, para madaling mahanap. P8N27. Ayan, save. Okay. So save natin yan. Ngayon buksan natin dito sa ating calculator. Yung Imo to eh. Ayun. Then open natin yung file. Hanapin natin yung P. Ayan, oh. Sa baba. Ayun, open natin yan. Ayun, so yung number nya, ayan, makikita nyo guys, oh. Puro 1. Okay. So puro 1 ang nakalagay na number. Ngayon ibabalik na natin yung EEPROM na yan. Ayan.
doon ngayon sa receiver. Tingnan natin kung gagana siya, okay? So, doon na tayo guys sa paghihinang. Di ko muna papakita yung paghihinang kasi medyo matrabaho. Hirap mag one hand sa paghihinang, okay? So, at least nakuha natin yung number niya. So, yun yung code niya na ano natin, na-read. Yun guys, sorry. Mali pala ang napakita ko sa inyo kanina. So, open file natin. Buksan pala natin yung file na yun. Iba yung naklik ko eh. So buksan natin yung PN27 na yan o yan o. Tapos open natin yan. So yun pala guys ang kanyang code. So dalawa. Okay. So may K1, may K2. So ang kailangan lang natin dyan K1. So pwede tayo mag-delete dito. Yan, delete K tayo. Ang ganda ng software natin. Pwede tayo mag-delete ng K number 2. Yan, delete lang natin yan. So, okay. Oops, nag-loose. So, save file lang muna natin. Ayan, so lagay natin dito ay highlight natin lahat yan. Ayan, so lagay natin dito number hindi magparehas, number 2. Ayan, then save natin yan. Okay, so na-save na. Open natin yung file. Tapos puntahan natin yung sinave natin. Ang may 2, yan ang may 2. Ayan, tingnan natin kung nabura ba yung ayan, okay na. So nabura na yung K2, K1 na siya. So yun yung pinakod niya, 554116. Okay, so ngayon ibabalik na natin doon sa kanyang receiver yung kanyang EEPROM. Okay, okay guys, so ito na, naikabit ko na yung kanyang pinaka EEPROM. So testingin natin kung working na siya. Ayan, so long press. Pag nag-blink yung K, ibig sabihin okay na siya. Ayun, so okay na, diretso na natin. Pasok na natin yung remote, register na natin. Okay, so isang long press pa. Ayan. So yung code ay 554. 1, 2, 3, 4, 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Next, 4. 1, 2, 3, 4. Next, 1. 1. Next, 1. Last 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Long press hanggang sa tumunog at umilaw ang remote. Ayun, so pair na siya. Okay, so nag-pair na yung ating K. Ayan. Ayan, so gumagana na yung ating K. Ayan. Ngayon, tingnan natin kung yung remote ba nag-match ba or hindi. Ayan. So naka-off pala siya. Naka-off pala yung remote natin kanina. Sorry, kaya hindi pala nag-match. Okay, ulitin natin ang key. So pag naka-off kasi ang remote, hindi magre-register, hindi ilaw itong mismong key na yan. So ulitin lang natin, long press ulit. Yan. Pasok ulit natin yung code na yun. Ayan, so long press. Ayan, pasok natin yung code. 1, 2, 3, 4, 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Next, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then long press hanggang sa umilaw yung remote at tumunog. Ayun, so yun, umilaw ni remote. So click natin yung remote para mag-steady yung K. Ayun, so ibig sabihin pagpatay nyan, match na sila. Okay, so testingin natin yung feedback.
Ayun, so gumagana na yung remote saka yung receiver. Okay, so working na yung receiver natin. Ayan, good na siya. Ayan, so ganun lang guys. Pag hindi kayang i-retrieve sa may wire, ayan, so gagamitin natin ng ganung diskarte. Okay, so sana guys may nakuha ulit kayong idea ngayong araw, and bye bye.